Upang marisolba ang problemang ito, ginamit ni Constantine ang militar at ang mga korte ng Roman Empire upang ma-eliminate ang ibang Christian sect. Ginamit ni Constantine ang Council of Nicaea noong 325 AD upang subukang i-unify ang Kristyanismo. Noong mga panahong iyon kasi, nakikita niya ang mga palatandaan na ang Roman Empire ay nagsisimula ng magkawatak-watak. Dito, nakita niya na tanging ang Kristyanismo lamang ang nag-iisang relihiyon na kayang muling pag-isahin ang kanyang imperyo. Ngunit ang pagtatangkang ito ay hindi nagtagumpay. Paano ba naman kasi mga ka-LE? Kahit na mabilis na lumalaganap ang Kristyanismo sa Roman Empire, maraming Romano pa rin ang hindi ito tinatanggap. Marami kasing ipinagbabawal ang Kristyanismo at ayaw ng mga Romano sa bagay na ito. Ang mga Romano nga na nagpa-convert na sa Christianity ay hindi sumusunod sa mga turo ng Biblia dahil pinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga pagan practices at ganito rin si Emperor Constantine. Kahit ng emperador ay nagpa-convert na sa Christianity, ipinagpapatuloy pa rin niya ang selebrasyon ng mga pagan festivals na kanyang kinalakihan. Kaya naman sa paglipas ng panahon, ang Kristyanismo na itinatag ni Constantine sa Roman Empire ay nahaluan ng mga paganong practices at tradisyon. Halimbawa na lang mga ka-LE ay ang paniniwala ng mga Roman Christians tungkol kay Maria. Ang mga Roman Christians ay itinuturing si Maria bilang isang banal na babae. Kahit pa wala namang nabanggit na ganitong bagay sa New Testament. Ang ganitong klaseng tradisyon ay nahahawig sa tradisyon ng mga sinaunang Egyptians kung saan kanilang kinikilala si Isis bilang isang banal na ina. Ngayon mga ka-LE, mas mapapaisip kayo dito kapag nalaman nyo na ang ganitong klaseng ideology ay nagmula sa mga sulat ng Christian scholar na si Origen na naninirahan sa Alexandria sa Egypt noong mga panahong iyon. Ang Alexandria ay isang syudad sa sinaunang Egypt na kinikilalang worship center ng Diyosang si Isis. Kaya mga ka-LE, kung iisipin nyo,